So, i-record ko pala. So, itong ano natin guys, magiging discussions natin or topic natin is like all about the scalping strategy. Pero kung mapapansin nyo naman guys is actually na ituro ko na siya before na sa ating YouTube channel yung mga informations about the scalping strategy. Kasi there's a lot of technique na ginagamit ng ibang trader kapag nag-scalping sila. If nandun kayo sa channel natin, sa VIP channel natin, yung pinag-discuss natin about the, ano yon, yung three soldier candle. Okay? Yung sa three soldier candle, guys, is magiging effective siya once you identify those time frame, yung tamang time frame kung saan nyo siya tinitignan. Uh, Tapos, yung build ng candle or indicator, yung iba kasing mga trader na sa scalping strategy, sa M1 scalping strategy, is hinaluan nila ng indicator. So, yun yung pwede ko ring ituro for today's sessions natin in live trading na rin. 'Di ba? And sa signals naman natin kanina, up and down pa rin siya. Kaya nga minsan hindi na ako nagbibigay nung signals natin. At yung types of signals natin actually guys is swing trade. Hindi siya scalping. Okay? Para mas ano siya, mas safe siya. Kasi kung scalping like buy now tapos nakabay ako, then suddenly kayo magbabay pa lang, 'di ba? Medyo delay siya kapag ganun. And then kapag nasundan mo, ako nag-profit na tapos ikaw nandun ka pa rin, nagkakaroon ng drawdown, 'di ba? Actually ang dami dito sa Telegram, 'di ba? Buy now, sell now. So tinitingnan ko rin paano nila nakukuha yung signals na 'yon. Is it what types of strategy that they are using? Gumagamit ba sila ng SMC or kung anong klaseng strategy yan or approach or kung hindi kaya is sa kanilang kutob din, di ba? Kutob nila aakyat, kutob nila babagsak. So mahirap na strategy yon kapag ganun. Dahil hula analysis paralysis yung mangyayari. Okay. So dito nga sa ating community, hindi lang signals ang ating tinuturo, kundi yung learnings, yung system. Okay? Yun yung pinaka-importante sa lahat. Instead following signals, what if ikaw na yung mag-recreate ng sarili mong signals on yourself? Okay, para hindi ka malito. Unang-unang nabibuild doon is yung confidence natin as a trader. Kasi kung may solid foundation ka na ng strategy mo, hindi ka na natatakot mag-enter or sa mga exit point mo. Tama po ba? Dahil confidence ka na eh. You have a solid trading strategy. 'Di ba? And pangalawa is yung emotion. Okay? So sabihin natin dito guys uh, unang-una, tayo mga Filipino trader I think lahat naman dito mga trader na, mga manual trader. So please type 1 nga po if lahat dito is trader na, nagma-manual trade. Ayan. So please type 1 sa ating comment section. Tignan natin yung mga students natin dito kung talagang uh, profitable trader na, no? Ayan. So comment lang kayo guys. If lahat dito is manual trader and if you have any struggle, uh, okay. So hindi maka-comment. Sorry, sorry. Sorry guys, ayusin ko lang ah. Uh, Ayan guys. Okay, I think enable na yung ano natin. So lahat naman dito please type on if mga trader na nagma-manual trade, and if may mga question kayo, mahaba naman yung oras natin dito sa ating students. Ano yung gusto nyong malaman or wag lang uutang ah. Baka may uutang, coach pa utang. Pumaldo kaya ganun, may mga paldo-paldo. So actually sa trading, ako nararanasan ko din yung mga losses. It doesn't mean na 6 years na ako sa nagtitrade sa market, nagtuturo din. It doesn't mean na hindi ako naglo-loss. Naglo-loss ako, pero minimal. Okay? Hindi yung like one time big time na
na ubos yung aking trading capital. Hindi po tayo ganun mag-trade. At sana mai-apply nyo rin sa inyong mga trades, sa inyong trading journey na every time na nagtitrade kayo, you need to identify yung unang-una, yung sarili nyo. Okay? Yung sarili nyo. Ano yung characteristic natin as a trader? Kasi kailangan mong malaman kung anong klaseng trader ka, if you are doing scalping or swing day trading, sabi natin, or swing. So, actually, apat yan. May position trader. Yung mga position trader, ang gumagawa niyan is yung may mga large amount of capital. Okay, yung mga position trader. So, hindi ko na isasama dito yung position trader. Ito yung mostly nagtitrade sa market. Yung mga scalper, ako minsan scalping yung ginagawa ko. Minsan nakaswing naman ako kapag may mga ginagawa. Kumbaga sa swing trading is naglagay ako ng isang order or dalawa, small lot size, tapos hayan ko siya mag-play out. Higher time frame. Sa scalping kasi, dito over-focus tayo talaga sa chart. Dahil, bakit? Mabilis yung galawan niya eh. Kaya nga scalping, fast entry and exit. Nasabi ko kanina na maraming klase ng scalping strategy. Like yung na-comment dito, like M1 scalping strategy. So, pwede ko namang ituro sa inyo. But here, using the indicator. Okay? Indicator with the candlestick pattern. Okay? So, saan nga ba siya effective? So, magiging effective siya lahat ng pairs. Kung nagtitrade ka sa crypto, sa Bitcoin, BTC USD, sa stocks, saan pa ba? Forex. So, pwede nyo pong gawin yan at malaman yan. Okay? And sa day trading, at least, sa scalping kasi, mga target nila, 50 pips to 100 pips, di ba? Sa day trading is 200 or 200 plus or more. Sa swing, minsan 1,000 or more. Okay, so dapat kailangan natin ma-identify kung saan kayo komportable. Kasi nga, yung iba dito, empleyado, right? Okay, so kung empleyado ka, ang pwede mong gawin dyan, after ng trabaho mo, doon ka mag-a-analyze ng chart. Okay? Ako guys, bago ako naging full-time trader, when I was a newbie, ganun yung ginagawa ko. So, nagse-self-study ako, may mentor din ako before na tinuturuan niya ako. Mahal pa before yung pagme-mentor eh. Uh, Kaya nag-stick lang ako dun sa isang mentor ko before. So mahal yung pa-mentor dati. Ngayon medyo ano na, mura na kasi marami na ring mentor or nagtuturo. Pero dapat yung legit na dapat profitable siya bago siya magturo. Kasi may mga mentor na ano, uh, kaya niyang explain everything pero yung sarili niyang trades isunog. So delikado 'yon kapag ganun. So dapat you have a proven and consistent as a mentor. Okay? Na dapat effective sa sarili mo at magiging effective din siya sa mga students mo. Yun yung pinaka-importante sa lahat, guys. Okay? Kasi ito, yung mga tinuturo natin is like may mga theory, 'di ba? Strategy and approach. So ngayon, i-mix up mo lang 'to at ilalagay mo doon sa yung system. Ito yung paulit-ulit kong sinasabi sa mga student, yung sistema natin as a trader. Okay? Ayan. So scalping, unahin natin sa gold. Paano nga ba siya i-apply? Okay? Yung scalping strategy natin. Ito yung pag-uusapan natin. Kasi sa swing, madali lang naman na yung swing. Kung swing trader ka, syempre, hinihintay mo lang yung tamang pagkakataon like yung market structure ng and lows, highs, and lows. Ayan. And hanapin mo dito yung mga consolidation part kung saan magkakaroon ng breakout. Okay? So, yun nga, nabanggit natin, kung empleyado ka, at least sa New York session, maabutan mo kung nasa Pilipinas ka, uh, kailangan lang ng patience dito, guys. Yun yung pinaka-secret recipe sa lahat. Hindi strategy, patience. Kasi kahit gaano ka-effective yung strategy mo, pero you still have a lack of patience. So sinasabi ko sa mga student yan na dapat maging disiplinado tayo sa mga trades natin at mayroon tayong patience. Yun yung mga habit or behavior na i-apply natin everyday. Kung everyday man tayo nagtitrade, mga ka-trader, okay?
yun yung pinaka-importante sa lahat. Discipline and patience. Kahit napakalaki ng account mo or like maliit, pero if you have the patience, magiging consistent and profitable trader ka. Samahan mo pa nung yung solid trading strategy or sistema mo. Okay? So, i-align natin yan isa-isa kung paano yung magiging pattern niya or yung magiging behavior nyo everyday para hindi na kayo palipat-lipat ng trading strategy na kung nalilito kayo, ano nga ba yung susundan nyo? Di ba? So, doon nag-uumpisa yung pag-mix ng mga different strategy. Kasi nga, naguguluhan ka, kakahanap mo ng 100% or perfect strategy. Ayun, na madadali ka kapag ganun yung ginawa mo. Okay? Kaya nga, unang-una sa lahat is kailangan natin ng simplified trading strategy. Okay? Dalawa lang naman kasi yung nagko-control sa market. It's either buyer and seller. So aalamin natin saan nga ba pumipwesto yung mga buyers and sellers sa market. Kasi pag na-identify mo yung mga buyers, sasabay ka. Kapag na-identify mo kung saan yung mga sellers, sasabay ka pa rin. So kasama yan dun sa scalping strategy natin for today's topic. Okay? And balikan natin yung signals natin. Naka-isang signals lang tayo today. Medyo busy-busy na rin ako kasi one-man team talaga ako guys. Nagbibigay ako signals, learnings, and update every day. So medyo hindi natin kakayanin talaga. Kaya ginagawa natin siyang group, 'di ba? And we have schedule para malaman nyo. At isa pang update natin guys, make sure na nandun kayo sa ating VIP channel kasi meron tayong ginagawang like challenge. Okay? Na makita natin kung sino yung top performer for this week. Kung sino yung makakapasa dun sa profit target na ibibigay natin at kung hindi ma-breach yung account, di ba? Kasi doon mag-umpisa yung makikita natin sa numbers or sa numero. Hindi yung makikita natin yung numbers na nag-profit ka today, pero sa mga susunod na araw is bumalik ka pa rin sa dati. Gusto natin is yung long term. Okay? Na skills, na hanap buhay, na kumikita ka talaga. Hindi yung kikita ka lang in just one day. Di ba? Or one week. Ang mangyayari doon, mga ka-trader, is nagsasayang tayo ng panahon at oras, panahon, oras, kapital. Ganun yung nangyayari. And then, doon na nag-umpisa yung mag-quit ka na sa trading dahil sa tingin mo hindi para sa yung trading, 'di ba? I almost na nandoon na rin ako mga ka-trader before. So tinuloy ko lang. And then until right now, naging uh, funded trader tayo, naging ano tayo, ayun, dito nag-umpisa lahat sa trading, guys. Okay? Kung hirap na hirap kayo mag-trade, isa rin sa advice guys sa gold, lumipat kayo ng mga ibang currencies sa forex currencies like Euro USD kasi magkakaiba yung mga natures or galaw niyan mga ka-trader. Okay? Huwag niyong ipilit kapag hindi niyo talaga kaya si gold. Si gold kasi volatile yan masyado eh. Biglang akyat, biglang bagsak. Ayan. And then kung wala pa kayong stop loss, talagang tinitignan nyo yung pag-drop niya, nakabay kayo. So, naipit kayo doon sa positions na yon. Unang-una sa lahat, if sa tingin mong hindi na kaya ng account mo, kailangan mo lang gawin is mag-cut loss ka or i-follow mo yung SL mo. And after that is, sabihin natin, nag-loss ka sa Asian session. Correct? So, pwede ka pa namang bumalik ng London session. So, i-check mo, i-review mo dito sa Asian session why you lost. Na-hit ba yung SL ko? Nagkamali ba ako ng timing? Mali ba yung pasok ko? Kasi trading, it's all about timing. Okay? Yung timing na yon, you need to identify the liquidity area. Kung saan nag-run na si market. Okay? Like this one. So titignan natin, 'di ba? So nag-drop siya. Okay, ito yung liquidity ante sa mga higher high and higher low, yung mga minor pullback. So dito, nag-run na siya eh. Okay, nag-drop na siya and then reverse. Ngayon, nagda-drop siya and then reverse. Paulit-ulit na scenario yan, mga ka-trader.
And then, kung may breakout naman, ito, alamin mo yung level dyan. Kapag ganito kasi, hindi muna ako nagtitrade sideways. Wala pang malinaw na market structure. Pero kung magpo-position man ako, magbabay. Magbabay ako kasi ito yung magiging ano natin, mga ka-trader, yung market structure shift niya at yung chok. Ayan. So, huwag na natin patagalin yung ating M1 scalping strategy na pwede nyong i-apply doon sa inyong mga trades. So, kung mapapansin natin dito, may nilagay tayong indicator list. Alisin muna natin yan. Delete ko. So, double exponential moving average or moving average. So, ilagay natin dito sa insert is indicator, trend. Merong nakalagay dito is marami under trend. Sa volumes naman, sige, maglagay din tayo ng volumes. Ayan, so sa volume, kitang-kita naman natin yung sa volume. Yung gamit ng volume guys is dito makikita mo na if there's a sudden changes dun sa volume. Unahin natin volume guys ha. Volume. Makikita nyo dito na yung volume napakababa. At yung correlation niya dito sa candle naman is, syempre, nagsa-sideways din siya. Tama po ba? Okay. So, pa-drop yung candle. I mean, pa-drop yung volume at yung mga candle natin dito, mga ka-trade, liit din. Napakaliit din nung pag-build niya paakyat. Okay? Kapag nag-spike kasi yung volume, makikita mo rin dito, like this one, yung candle na nag-spike din. So, it means, nag-spike yung volume, it's a buyer's control. Nakikita mo na na nag-spike yung ano niya, yung volume niya. Okay? Ito, sudden movement nung orders or buyers in control. Ganun yan. Kung i-zoom naman natin sa 1 hour time frame ko kasi siya tinitignan. Ayan. So dito, bumabagsak yung volume. At dito naman is sideways pa rin or malilit na candle. Unlike this one, ito, ima-match nyo lang siya dito. Okay, nag-spike. Nag-spike yung ano, yung volume at nag-spike din yung seller's control. Ito yung sinasabi ko kanina dun sa discussion natin sa ating channel guys. Okay, na kapag may nakikita kayong three soldiers na ganito or consecutive candle, wag kayong matatakot na pumpositions. Okay? Para maging confident kayo doon sa mga trades nyo. So I'm looking into 1 hour time frame. Pwede nyo tignan yan sa 1 hour time frame or 15-minute time frame. So kung alanganin kayong pumasok into into first candle. So dito kayo sa second candle po position. So kailangan nyo lang talagang gawin is hintayin yan. Okay, uulitin ko, trading is more on timing and discipline. Yun lang yung i-adapt nyo ng paulit-ulit. Okay? Paulit-ulit lang yon hanggang sa maging behavior nyo na siya. So kung naging behavior niyan siya, doon yung makukuha yung edge nyo. Okay? Yung consistency na hinahanap natin. Pa po? Okay? So going back here, volume yung in-apply natin in the candlestick. Nung nag-spike siya dito at nakita mo from first, second, and third candle, so pumasok ka din doon sa second candle. So coach, dito naman nakikita kong bumabagsak tapos low volume. May mga nagtatanong sa akin, coach, magsasell na ba, magbabay na ba? For me, kapag ganyan, is hintayin nyo munang mag-close yung first candle to rest assured na pa-drop na siya. Okay? Kasi low volume pa Pa-drop yung volume niya guys Tapos tong candle na to, up and down yan. Pwede kang mag-scalping kung gugustuhin mo. Pero yung quality setup or yung A+ setup natin, hintayin mo talaga na mag-close yung isang candle na ito
doon ka pumasok. Okay? Or kung breakout naman yung hinahanap mo, kasi kapag breakout dito sa support level na yan, continuous. At ito yung pinakagusto ko sa lahat kapag nagkakaroon siya ng breakout dito, especially kay gold. Mahilig mang butas yan. Lagi po natin tatandaan, mahilig mang butas si gold. Okay? Pero i-confirm nyo doon sa levels na yon kung bubutasin niya na or hindi pa. Yun lang yung simplified strategy. Kasi yun yung pinaka-basic lahat. Level, trend line, and candle. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano pa. Uulit-ulitin mo lang yan hanggang sa ma-master mo, mga ka-trader. Okay? Huwag mo na yung mga imbalance na yan, fair value gap, or kung ano-ano. Kasi malilito ka kung ano yung susundan mo. Napaka-importante lang sa lahat, guys, is the volume, trend. Ito yung volume nandito sa baba, yung trend, levels, and yung candle. Yan lang yung apat lang na yan, yung importante sa lahat. Sorry, dadagdag natin yung session. Kasi yung sa session, dapat alam mo kung anong session ka magti-trade, hindi lang yung random, 'di ba? Ito, magte-trade ako sa Asian session, pero anong oras? Alam mo ba kung anong oras nagkakaroon ng high volume sa Asian session, London session, or New York session? So, pwede nyo i-search na lang sa YouTube or sa aking YouTube channel kung anong oras yung nag-start yung kill zone na tinatawag. Search nyo kill zone ng ano, Asian, London, and New York. Doon kayo papasok kasi mas maganda yung opportunity doon, guys. Okay? If maabutan nyo yun. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Lima. Lima dapat na yan. Na i-combine nyo every time na nagtitrade kayo. Okay? Gets po ba? Bago tayo mag-proceed dun sa mas mahirap na strategy. Kasi kung inuna natin yung mahirap na strategy, yung yung knowledge natin maghahalo-halo na. So sobrang talino na tayo, 'di ba? Tatalino na tayo masyado doon. Lagi natin tatandaan, ang trading is hindi para sa matatalino. So para saan, coach? Para sa bobo, ganun ba? Hindi, guys. Okay? Ang trading is para sa lahat. Yun lang, ang nagsusurvive dito is yung disiplinado at may patience. Okay? Ayan. So volume, trend, levels, and candle. Dapat alam mo basahin yung candle movement. Nag-invento ng candle strategy is like a Japanese, nakalimutan ko yung name niya, guys. Siya yung nag-invento ng candlestick pattern strategy. So later on, papakita ko sa inyo yung different types of candlestick. Pero I think excited na kayo dun sa ating M1 scalping strategy na gusto nating sabihin. So dito, kailangan pa rin natin ng discipline and patience kapag i-apply natin tong trading strategy na to. Okay? Most probably like sa lower time frame, di ba? Natin tinitingnan, doon tayo nag-scalp. Pansinin natin dito, sa lower time frame, sa 1 minute time frame, ano yung una nyong mapapansin? Okay? Na unti-unti siyang umaakyat, yan, bumabagsak. Yung mga scalper is nagbe-base talaga sila sa price movement dito. Yung price movement. Ayan. At sa candle movement. So sabihin natin to umaakyat na siya. Ang ginagawa ng iba magbabay, magse-sell, right? Ganun yung ginagawa nila. Okay? Fast entry and exit. So kung titingnan natin dito, ang scalping kasi, nag-start yan into 1 minute o 5 minute. Ayan. So sa 5 minute time frame, di ba? Pansinin nyo. Ngayon, ah ilalagay natin dito is yung tinatawag nating institutional uh, indicator na ginagamit din ng mga institution na basically is yung tinatawag nating moving average. Kung nakapanood na kayo ng mga trading movies, in English naman yung mga trading movies, na wala naman tayo sa Tagalog na mga trading movies, yung mga hedge fund, di ba, they have a lot of multiple computers, nakikita nyo kung ano-anong indicator yung ginagamit nila, yan pinagbabasehan nila na yung price or yung structures. So ngayon gagamitin din natin siya dito.
sa ating trades at paano nga ba siya magiging effective sa as a scalper. Okay? Ngayon, pupunta tayo dito sa indicator. So, sa indicator, mga ka-trader, is makikita natin dito is yung trend. Nandito siya. May nakalagay dito moving average, exponential moving average. So, kung triple exponential moving average, yung pinindot ko, uh, hold on lang guys ah. Yung parameters niya, gawin nating 50. Ah, delete ko na lang to guys ah. Dito na lang tayo magfo-focus sa indicator, trend, tapos moving average. So sa moving average, kung scalping, nasa 10 or 20. Pero lagay natin sa 20. Okay, yung parameters niya. Okay, yung simple lang. Okay, kasi may differences tong exponential, smooth, and linear weight. Ito may more on advanced. So doon tayo sa simple lang. So ngayon, 20 moving average, maglalagay ako ulit ng pang 50 naman. Kung kanina 20, ngayon 50, tapos yung color niya naman green. Okay? Green. Pang scalping eh. Kanina 20 and 50. Yun yung default niya. So dalawang moving average. Meron kasi yung tatlo. Ayaw niya lang gumana. Yung EMA or exponential moving average, pero same lang din naman sila mga ka-trader. So 20 and 50 yung settings niya dun sa parameters. Kung mapapansin nyo dito sa 1 minute time frame, mga ka-trader, is itong 50, which is green, and red naman, itong 20, kumbaga, nag-cross silang dalawa. Okay? So, kung ganyan, titignan natin yung mga cross dito. Ito yung titignan natin breakout niya dito. Like this one, I'm getting into 5 minute time frame. So, nag-cross yung 20 and 50. At i-apply natin dito is yung levels plus candles pa rin, mga ka-trader. Okay. So ngayon, ito yung pinaka-levels niya yan. Yan yung levels ng support level. At ito na yung nag-cross yung moving average. After that, nag-cross, it means there's a breakout. I-apply natin yung mga highs niya rin, previous highs. Okay. So continuous yung pag-up niya. Okay. So kung scalping yung gagamitin natin. Ngayon, dito ka papasok sa ano niya, sa dito sa susunod or sa baba nung dalawang ito, ng 50 and 20. 20 or 50 na moving average. So diyan ka papasok ng iyong buy position. So ngayon, nagcro-cross na naman siya dito at mapapansin nyo na pababa yung moving average. So on this, you have opportunity to sell. Okay? Sell na yan eh. Kasi kung mapapansin nyo dito, kapag ang moving average na to, yung dalawang moving average na 20 and 50, kapag nasa taas yung candle, it means more on buying yung gagawin natin. Kapag nag-cross naman, yun yung breakout dito. Yun yung mga breakout point niya or kumbaga nagsa-sideways yung market. Pero dito, so ito-test natin, 1 minute, dito nag-cross na siya eh, di ba? Ngayon, so sell position. Maglalagay pa rin tayo ng stop loss dun sa ano eh, sa above nitong moving average. So ganyan yung ginagamit ng mga scalper. Okay? To identify if magsasell na ba sila nung fast entry and exit nila. Okay? Kasi nag-cross na eh. Titignan naman natin sa 15-minute time frame. So dito siya nag-cross. Pansinin natin, di ba? Nag-cross siya dito. Okay? So nag-cross siya.
umakyat. Kasi nasa baba yung dalawang moving average na yan. And then dito, kasi sa lower time frame natin siya tinignan eh. 'Di ba? Kaya tayo nag-sell. Pero mostly ang ginagamit ng mga professional traders sa mga hedge fund din is moving average din. So, itatry nyo lang at iba-backtest yan. Isasama nyo pa rin guys yung, ayan, so, fast entry and exit, di ba? Ang scalping. So, ayan, mag-close na ako ng profit. So, ganun lang siya ulit-ulit. Pwede nyo namang i-hold eh. Kasi ang yung nakita natin sa moving average, 1 and 5 minute, di ba? Pansinin nyo, pababa, pa-drop. So, pa-drop. So, nagda-drop siya nung nakasell tayo kanina dito. At ngayon, i-apply natin tong levels na ito rin. Okay? Nagtitest na siya mag-breakout, no? So, kapag scalping, ang ginagawa mostly ng ibang trader is multiple orders, right? Kapag na ang daming mga orders na dito, tapos doon nila i-close lahat. Okay? Mabilis ang pera sa scalping. Okay? And dapat mabilis din yung kamay mo na mag-close diyan kasi mabilis yung reversal. Okay? So, I hope na intindihan natin yung gamit ng moving average. If yung moving average na to na 50, yung settings niya 20 and 50, itong green is 50, itong red is 20. So, dapat titignan natin yung moving average na to na dalawang to, nasa baba. If nasa baba tong moving average na to at yung candle nasa taas, it means it's a buy position. Okay? So, what if naman nasa baba tong moving average? Kaya nga tayo nag-sell, no? Grabe. Nag-drop. So, ayun, minsan yung FOMO, di ba? Ay, sayang, dapat nandun na ako. Nag-sell na ako. Okay? Ganun kasi yung scalping, guys. Mabilis siya. So, gagamitin nyo yan. Saan nyo ba siya pwedeng gamitin? I-check nyo sa time frame ng 15 minute, 5 minute, and 1 minute. Okay? Yun yung i-apply nyo. And give me a feedback, guys, if okay siya sa inyo. Ilagay nyo pa rin, guys, yung level sa taas nito at yung level dito. Sa taas pala, sorry. Level sa taas at sa baba at yung tawag dito, yung itong candle. Okay, tignan niyo yung candle if nasa baba yung candle. Ayan. Yung candle na to ng moving average na 15-20, kung nasa baba siya, you have opportunity to sell. So ulit-ulitin yung gawin yan. So once na nag-profit, pass entry and exit nga, 'di ba, scalping. So doon kayo pumapaldo, paldo na, mag-withdraw na. Ganun yung gawin nyo. Hindi yung ito kasi ano pa eh. Yung marami tayong rason kaya gusto natin bumalik sa market dahil mas maraming pera yung hinahanap natin. Nature na nating tao yun eh. Especially sa mga newbie. That's the reason kung bakit sila naglo-lost kasi they want more. Ang mindset ng mga professional trader or mga magagaling na trader or experienced trader, sabihin na natin, they are always focused on risk. Kahit alam na nilang sigurado sila na pag-aralan na nila itong moving average. Okay? Inuuna nila yung yung risk. Hindi yung profit. Kasi yung profit madali lang yan. Unlimited si market. Anytime pwede kang mag-trade. Kahit nasa CR ka, kahit na anong ginagawa mo, nanonood ka or nagbi-beach ka, pwede kang mag-trade basta may capital, internet connection ka, at dapat may alam ka. Kasi kung ang alam mo lang mag-buy or sell, delikado yan. Wala kang strategy. Tama? Kaya nga yung mga newbie or kahit experienced trader, ang lagi nilang hinahanap is strategy. Ano yung perfect strategy for me? Okay? Kasi along the way, madidevelop nyo yan mga ka-trader. Pero itong tinuturo natin is M1 scalping strategy. So, bigyan nyo ako ng feedback sa mga susunod nating session. I think mga Friday, kung ano yung naging feedback nung trades nyo using this M1 scalping strategy. At isa pa, kung nakita mo na dito yung moving average at isasama natin yung candle,
Okay, candle, nagda-drop siya, di ba? Yung price at yung candle, moving average at yung price drop at yung candle na dalawa, di ba? Multiple candles. So, hindi ka mababahala na pumositions ng sell mo. Kahit may makita kang green candle dyan, okay, na ito biglang nagkaroon ng green candle. Tama po ba? Hindi ka mababahala kasi yung moving average niya is nandito, nasa taas. Pinupush niya lang yung price. So, it's indication na pa-bearish siya. Okay? Pero kapag nag-cross, undecided yan. So, undecided dito. Pansinin nyo, nag-cross siya dito sa itong dalawang to. Nasa baba nung, ano to, 20 and 50. Okay? Nasa baba na ng 50 and 20. So, continuous yung pagdaus-dos niya. Okay? Ganun po siya mga ka-trader. Alright? I hope na-gets nyo yan, na-i-apply nyo ngayon na sa inyong mga trades. Sa phone, meron din naman yan sa phone. Okay? Moving average 20 and 50 for scalping. Uh, i-consider natin dito, make sure the levels pa rin, levels, MA moving average 20 and 50, time frame, anong time frame? Start tayo ng M1, M1 M5, and M15. Doon tayo magfo-focus if we are using this M1 scalping strategy. Nakalagay lang na M1 scalping strategy pero pwede siya sa M15, M5, tapos M1. Okay? 20 and 50. At hintayin nyo siya na yung moving average niya is nasa taas kung magsasell kayo. Kung magbabay naman kayo, dapat nasa baba yung moving average. Okay? 'Di ba? Time frame consider natin kasi kung approach mag-scalping ako sa higher time frame. So dito, pang ano na yan, pang swing trading or day trading na yung ginagawa natin. Kaya nga siya M1 scalping kasi sa lower time frame. Okay? Sayang no, hindi ko close. Na FOMO tayo tuloy no. Nilagyan ko yung ano, nilagyan natin ng multiple orders. So, pumaldo na naman saan tayo. Okay, okay lang yan. So, yung ganong mindset na, okay lang yan. Kasi marami pang pagkakataon. Ganun ba? Kaya nyo bang gawin yon? So, please type on nga po if kaya nyo gawin na mindset yon. Okay. Ayan. Medyo tumitibay na yung ating emosyon or hindi na natin nararamdaman yung sakit. Yung mga matatagal nang nagtitrade dito or bago pa lang. So, sa mga bago, ano yan kumbaga sugat yan. Every losses is a tuition fee or reward sa mas mahabang ano, or I mean in a long term. Kasi ano hindi ka natakot na mag-risk, 'di ba? Sa trading hindi ka takot. Kung hindi ka takot mag-risk, meron kang future. Okay? Dahil manhid ka na, kumbaga ganon. Ang iniisip mo na lang is how you survive on a day of trading. Ganon mag-isip din yung mga magagaling na trader. Hindi ko naman sinasabi guys na sobrang galing ko na mag-trade Ang sinasabi ko lang is kailangan nyo lang talagang maging disiplinado at makontento sa bawat dollars na naklo-close nyo. 'Di ba? Kasi hindi natin kalaban si market dito Kalaban natin by the end of the day yung sarili natin. Yung sarili natin at paano mo aalagaan yung capital mo, paano mo siya maiko-compound. Okay? Pero kung galit ka talaga sa trade, galit ka mag-trade, kumbaga gambling mentality na yung ginagawa mo instead of business, doon ka madadali. 'Di ba? At over-focus doon sa trade. Kumbaga, yun, nag-profit na ako. So ngayon may nakikita lang akong green candle, gagawin mo, magbabay ka na kasi ano chini-chase mo siya hinahabol mo siya. Bawat galaw niya hinahabol mo. Doon na nagkakaroon ng stress level. Dito, pinoprotektan natin yung ating mental health at capital. Dalawa yan.
ayaw nating masyadong magpaka-stress dahil sa trade lang. Okay? Dahil kung time to time, chine-check mo yung chart mo, kahit pumaldo ka na nga, is gusto mo pa, yung behavior, kumbaga gano'n, yung habit mo, babaguhin natin yung habit nyo sa pagtitrade. Hayaan nyo lang si market na bumagsak yan, umakyat yan, di ba? Kasi anytime so nandun naman yan eh. Okay? So like this one, 'di ba? Kung ano yung nag-breakout siya, continuous yung ano niya. Isa rin sa reason na eto kaya nga sinama natin yung level with the moving average. Ano yung mapapansin niyo dito, mga ka-trader? Okay? Ano yung mapapansin niyo? Candle, una. Check natin. Candle, tapos sa levels. Yung sa taas pala, sorry MA. Moving average na 15-20, candle in level. So ngayon, nag-create tayo ng level. Tapos yung candle, mapapansin nyo na bearish. Di ba pag red candle, ang ginagawa natin, normally, magsasell tayo, right? Tama. So, candle. Ayan. And the moving average. So, combination ng tatlong to. So, sinasabi dito sa moving average, ito, sell. So, sinasabi sa candle din, ito, sell. So, sa level, nag-breakout din, so sell. So, hindi ka matatakot, right? Tama, correct. That's a breakout. So, saan siya nag-breakout? Into 5-minute time frame. Hindi siya gano'n kalaki yung naging impact ng breakout. Kasi kung titingnan natin into higher time frame, sa lower time frame lang siya nag-breakout. Okay. Ano siya, hindi siya gano'n tama, lower time frame lang siya nag-breakout. Ito, hindi lang natin makita yan. So, extend ko siya. Yung pinaka-major breakout niya, dito natin titignan sa higher time frame. Kasi mas malaki yung impact niyan. Kung continuous yung pag-drop niya yan at yung moving average naman, nandito pa rin still. Yung moving average nung 20 ba yon 20 na moving average. 'Di ba? Dito yung mas malaking impact niya. So kung talagang sigurado na ako magsa-sell, ulit, patience. Yan. Patience. So hihintayin ko yan. Pera eh. Hindi yung pakiramdam ko lang nababagsak siya. Kasi pag pinangunahan mo yung pakiramdam mo at hindi ka nag-focus doon sa strategy mo or approach mo, mawawala ka sa momentum. Mawawala yung pinag-aralan natin ngayon. Babalik ka na naman sa dati. Di ba? Okay? Kasi ang nagkakapera dito is yung may patience. Yung mga patience trader, yung pera nila napupunta sa mga patience trader. Ganun lang yun. Okay? Ang kinikita natin dito guys, dollars. At ang nalulas din natin dito, dollars. Ang mga magagali na nakikita niya sa social media, kung totoo man, nakikita niyo ba dyan, is they have the patience, they have the system, they have the discipline. Yung tatlong yun. Strategy, pero siyempre, itong mga strategy na to, kaya nga, simplihan lang natin yung trading style or approach. Huwag natin masyadong pahirapan yung ating sarili. Okay? As long as you have the cut loss at alam mong bitawan. Okay? Bitawan yung negative or yung drawdown mo sa iyong capital. Masasanay ka niyan. Kapag nasanay ka ng paulit-ulit hanggang sa magsawa ka, okay, on a long term, mabilis na lang sa'yo na kumita dito sa trading. Totoo po yan. Okay. Kasi may mga trader naman na tayong ano dito, no? Mga profitable naman na I don't know kung nandito, pero hindi na lang natin babanggitin yung pangalan. Okay. Marami actually, marami naman na. Kasi nagsosolo sila, di ba? Solo trading eh. Ako rin naman, nagsosolo trades din naman ako. Ayan. Ah, yung profit, uh, wala tayong ganong ano wala tayong ganong hype sa profit eh. Kasi every week or every month yung target ko kapag nagtitrade ako. Kaya nga, I'm a full-time trader. Kung ilan yung naipon ko sa isang buwan or sa isang linggo, yun yung niwi-withdraw. Di ba? Ganun yung ginagawa natin. Hindi yung sa isang araw,
na nag-profit ka, i-withdraw mo kaagad. Hindi gano'n. Okay? Make sure na may goal tayo every week. Ganito kasi yung pattern niyan, mga ka-trader. Dito sa TradingView, ibang-iba, no? Ibang-iba yung ano niya. Pero kapag ganito, trap na naman to guys eh. I-confirm nyo kapag malaking bull candle na yan. Hindi yung, it doesn't mean nakita kayo, pinupush nyo na yung price, nag-buy kayo. Trap yan guys. Hintayin nyo ulit. Yung iba kasi yung diskarte nila is, ayan, magbaba, tapos SL. Pwede rin naman yan. Pero ang nagiging diskarte dyan, chini-chase mo na eh. Okay? Continue siyang nagda-drop, tapos sinasabayan mo na magbabay. Wag po natin gagawin yung ganon. Go with the flow tayo. Yun yung strategy kay gold. Okay? Bakit ko nasabi? Kasi kung hindi tayo nag-go with the flow kay gold, mapapansin nyo to, like this one nung mga nakarang araw na movement niya. Eto, di ba? Sa tingin nyo, trap ba yan or hindi? Trap ba yan? Hindi. Trap, di ba? Na ito, tayo kasi active trader tayo eh. Kung ano yung nakikita ng mata natin, yun yung pinaniniwalaan natin, right? Okay, so naniwala ka na aakyat siya after a impulsive. So, ang nangyari, nag-sideways yan. Ganyan yung nangyari guys eh. Paulit-ulit yan. Kapag dating niya ng impulsive, nag-impulsive, di ba? Tapos nag-sideways. So, ikaw, nag-aabang ka na ng buy. So, suddenly, nag-abang ka ng buy kasi nga, ano yung reason kung bakit ka nag-buy? Dahil may nakita kang green candle. Sinusubaybayan mo yung galaw niya. And then, suddenly, nag-impulse na laman. So, nadali yung buy position. Pero kung may SL ka naman, safe ka pa rin, di ba? Pero kung wala, durog yung account mo niyan. Hinayaan mo lang na mamula. Wag nyo pong hahayaang mamula yung inyong mga account. Okay? Ganun yung gawin yung diskarte guys. Pagdating sa risk in money management. Wag nyo nang hintayin babalik siya. Parang ex mo, di ba? Ayan. Nireflect na naman natin yung ex, no? Ayan yung ex nyo kung babalik pa or hindi na. Ganun lang yun. Pero sa market, walang pakialam yan eh. Kung asaan yung SL mo or positions mo, dadaanan at dadaanan niya yan. So, ibig sabihin, kung walang pakialam si market sa'yo, so dapat wala ka ring pakialam. Ang pakialam mo lang is paano kumita, paano mag-gain yung profit and then e-exit ka kagad or e-exit ka na. Kasi contentment, ba? Kontento ka na sa profit. And then the next day, ganun ulit. Kung ano yung, sabihin natin you have a $100 profit ngayong araw. Ngayon, sa second day mo, ano ba ngayon, Martes? So sabihin natin, pumaldo ka ng $100 or more. Depende kung ilang, ano yon dollars yung pinaldo mo. So, on the second day, yung i-risk mo is yung naging profit mo nung nakarang araw. Kung pwedeng buong $100 yung naging profit mo, i-risk mo yun, or at least half. Pero for me, at least half para maging disiplinado tayo. Okay? Okay? At least half na yon para hindi tayo maging aggressive din na ano na whole of that $100. Huwag niyong isasama yung base capital niyo. Kung nag-deposit kayo ng sabihin natin $500 or depende kung ilan yung trading capital niyo or kaya niyo, 500. Ito yung base capital natin. Okay? Huwag niyong iuunang i-release yung base capital niyo. So, on your first day of trade, nag-profit ka, sabi mo, coach, pumaldo ako dun sa signal mo or dun sa trading strategy na tinuro mo or yung napanood ko, ganyan, etc. So, nag-profit ka nga, di ba? First day of your trade. And then, second, yun yung i-release mo. Huwag yung base capital mo. Kasi ito yung pinoprotekta natin. Kumbaga, nasa defense mode siya. Okay? Naka-defense mode yan lagi. And then, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. So, sa Friday, kakalculate mo, coach, total is 150.
Sabi natin, kasi kasama na dyan yung mga win or loss natin eh, pero calculated natin. Okay? So, 150 yung kinita ko for this week. Sa tingin nyo, good ba yan or bad yung 150 or less dyan? Sa inyo, mga ka-trader, kontento ba kayo sa ganyan na 150? Ako, kung ako yung tatanungin, yes, kontento ako. Kasi doon nagsisimula yan eh, sa pagiging kontento natin. Doon natin naiiwasan yung greediness or yung revenge trade. Yung 150, mahirap hanapin yan ah. Eh, ang ginagawa lang naman natin, mag-analyze ng trade, pindutin yung buy or sell. Ang trading, ulitin ko, is one of the easiest and hardest job in the world. Magiging madali siya, 'di ba? Kapag alam mo na yung ginagawa mo. Ganun lang 'yan. Okay? Yung mga losses natin, rejection, it's part of our trading journey. Hindi mawawala 'yan. Dahil dito hinuhubog tayo ni market. Ang best teacher hindi ako, si market pa rin. Ang best teacher natin, mga ka-trader. Okay? So, pagdating sa money management capital, importante rin yan eh. Yung pagmamanage natin ng capital. Tayo, di ba? May mga pamilyado niyan. Ako, pamilyado ko, guys. Paano ba natin i-manage yung ating, ano, sa tingin nyo? Yung bills natin, yung binabayaran natin, tuition fee ng mga anak natin, di ba? Ganun tayo mag-manage eh. So, ganito, i-apply rin natin dito sa trading. Ito, i-manage ko to, dapat $20 yung target ko, 50 or more, depende, tapos mag-stop na ako. Kaya nyo bang mag-stop kapag pumaldo na kayo? Or gigil pa kayo? May mga ganun eh. Ako nung newbie ako, talagang ganun. Gigil ako, gusto kong makabawi, makabalik. Yung gambling mentality na hindi na negosyo, hindi na business, yung pumapasok sa isip ko. So paulit-ulit yun for almost 1 year. And I almost quit kasi nga, I think, eto, so nagbago yon. May mga binago ako. Nag-umpisa yung pagbabago sa akin. Sa strategy, sa approach ko, sa market, 'di ba? Yung trading psychology ko, paano ko ma-overcome. So ganun yun yung mga uunahin natin mga ka-trader. Kasi tatlo yan na dinidevelop natin. Yung mga tinuturo ko sa strategy like today, the M1 scalping. So itetest nyo siya into demo or live. Pwede namang demo or live, depende sa inyo. And then, sa strategy na yan, kasi yung entry and exit natin, dyan nag-umpisa. Money management and risk and money management. So sa money management, this is how we handle our capital. Nagaano ba tayo sa percentage? Kung ilan ba yung ating trading capital? Kasi kung demo yung ginagamit natin, hindi naman tayo makakapag-withdraw, right? Tama po ba? So, manageable. And next is yung risk. Uunahin natin lagi yung risk bago yung profit. Kasi yung profit nandyan lang yan. Okay? Pang-apat is the psychology thing. 80% na napaka-importante sa lahat. Ito 20% lang yan, mga yan. Okay? 10% lang yung strategy, guys. To be honest, ito magkasama tong dalawa, 80%. Okay? Yung money management and the psychology. Itong nakikita yung chart, it's a of people. Okay? Kung bakit yan umaakyat, kasi may mga reason. There's a lot of buyer, there's a lot of sellers, 'di ba? Kumbaga yung panic. Tayo kapag nagte-trade tayo tapos nagpapanik tayo, natataranta, 'di ba? Natataranta tayo na po-position tayo kagad. Doon na pumapasok yung impulsive decisions. Kapag pumasok na yung impulsive decisions, hindi tayo sigurado, 'di ba? Kung tama ba or mali. Random na kapag mga ka-trader. Okay? So tatlo yan, strategy, yung tinuturo ko sa inyo. And at the same time, mapapanood nyo yan dun sa aking full course na sinesend ko sa mga student ko. Pangalawa, sa YouTube, pwede nyong tignan dun sa aking YouTube channel.
Nandun yung mga strategy, pati yung risk and money management, pero yung napaka basic and simplified risk and money management natin. Before kasi is meron akong trading journal sa Excel file or sa notebook. Ang ginagawa ko is kinakalculate ko from 30 days. So, challenge ko yung sarili ko from fourth week. So, sabihin natin this February. So, February first month. So, first day, pumaldo ako ng 50, tapos nag-negative ng 100, di ba? Okay. Pumaldo naman ng 200, ganon. And ikakalculate ko for the whole week. So sa first week, kung total win or loss ko, at kasama dito sa first day kung ilang trades yung nagawa ko, kung 10 ba, ilan yung win doon, ilan yung loss. So pwede kayong gumawa sa inyong Excel file. Meron din naman yan na kung ginawa doon sa, nasaan ba yon guys? Doon sa full course na binibigay ko na doon yung files or link para i-open nyo yung trading journal. So, win or loss, i-calculate nyo. Dati kasi ang dami kong trades, like nasa 40. And then, I realized na less trade is more. Okay? It doesn't mean na marami akong trade is profitable ako. Hindi. Okay? I realized na kapag kakaunti yung trade mo, naiwasan mo yung anxiety na nag-over focus ka sa trade mo, ganun, o etc. or over focus sa chart mo. Kasi kapag over focus ka sa chart mo, like this one, tinitignan mo to. Ano kaya? Ano ba yung gagawin ko, 'di ba? May nakikita akong bullish magbabay na siguro ako, ganyan. Tama po ba? Kumbaga pinakitaan ka ni market ng bullish, nag-buy ka, and then suddenly nag-drop, 'di ba? Okay, pumosisyon ka na eh. Minsan na dinadasalan mo pa, sana umakyat ka, umakyat ka. Tama po ba? So, hindi ganun ang gumagalawang market. Okay? So, going back doon sa ating trading plan, ganyan yung gawin nyo. Napaka-simplified lang yan. So, kung may negative, it's okay. Di ba may pa-challenge tayo? Sino yung participants doon sa challenge natin, guys? So, kung participants kayo doon sa challenge natin, i-review natin yan by Friday kung ilan yung total gain nyo at titignan natin kung sino yung top performing traders. Dahil kapag sining top performer traders, mapapasama dun sa ating second batch. So later on, papakita ko sa inyo kung ano yung magiging benefit kung bakit natin ginagawa yon na kailangan yung i-take yung mga challenge, titignan natin yung drawdown nyo for the week. At huwag nyo i-pressure yung sarili nyo guys doon sa challenge natin. Mag-trade kayo yung natural way lang kung paano kayo mag-trade. Titingnan lang naman natin yung numbers nung ano nyo, how you handle yung account, paano nyo i-handle. Kasi pag live account na yan, guys, na ibibigay ni client, kasi si client po yung magbibigay sa atin ng account na yon, and we have a weekly na allowance, 'di ba? Like $100 or $200 na allowance. Sabihin na natin not bad na rin na nagte-trade ka. So doon na nag-start yung full-time trading, guys. Okay? Pero titingnan natin yung discipline nyo muna. Okay? Discipline nyo sa pagte-trade. Yun yung unang tinitignan nung mga ano. Yun yung tinatawag nating managed account. Okay? Kung makakapunta kayo sa New York City sa maraming hedge fund doon eh. There's a lot of offices ng mga hedge fund. Nandun yung mga trader. Nagtitrade sila sa stocks, forex, and crypto kung ano-ano. Hinahire sila. Yung mga magagaling na trader. Hinahire sila doon sa isang company na yon or hedge fund na yon. Hedge fund company. Okay, so may mga evaluation na tinitingnan bago sila maging officially trader. Okay, so sa tingin nyo guys, kayo kayang-kaya nyo ba? Kasi yung hedge fund parang same lang din sa atin. Tao din sila na gaya natin. Okay? Walang pinagkaiba sa tinuturo ko sa inyo at yung nararanasan din nila during live trade. Okay? So, ganun yun mga ka-trader.
Alright? So dito naman sa first week, second week, third week, ilang week ba ang month? 'Di ba apat na week? So, 'yan. So from Monday to Friday, calculate nyo. So kung may Saturday, Sunday kayo, nagtitrade kayo ng crypto, so pwede naman, depende sa inyo. Pero masyado na nating pino-focus yung trade. Isa rin pala, huwag niyo masyadong i-focus yung trade. Mag-trade lang kayo sa isang araw ng sabihin natin 10 or kahit ilan, 'di ba? Huwag lang tayo masyadong mag-over focus talaga. Hayaan natin gumalaw yan si market at yung tamang positions yung hinahanap natin diyan. Okay? So sa second week, sabi natin February 14, wala kang ka-date. Kailan ba yung February 14? Sana ano yan eh. February 14. So kung ayun, Sabado. Sakto niyan, kung pumaldo ka ng 13, 11, 12, 13, pumaldo ka ng 10 na ngayon, no? So ibig sabihin pala, kailangan mo ng pumaldo ngayong araw para pagdating ng 14, may pang date tayo, no? Sa girlfriend natin or sa misis natin. Ayan. So dapat pumaldo na pala tayo nito, 11, 12, 13, and then 14 Sabado. Okay? So saktong-sakto 'yan. Okay? Na pang ano natin, pang treat natin, 'di ba? So kung gano'n yung nangyari, mukhang sasaya yung ano, 'di ba? Mukhang sasaya si misis natin, 'di ba? Kapag gano'n. Okay, so going back here doon sa proper management, guys, ha. Yun yung unahin natin lagi. Challenge, 30 days challenge. Yun yung gawin natin. So kung okay siya for this month by February, so March, ganun ulit. Paulit-ulit lang hanggang sa masanay ka. Dahil kung sa small account, kaya mo siyang palakihin, what more kung nakapag-handle ka ng malalaking account na? Tama po ba? Okay. For me kasi, yung malaking account, ang ganda niyang i-trade eh. Dahil hindi na reach yung DD mo, yung drawdown mo, alright? Ang ganda niyang i-trade. Okay. So sa mga traders natin diyan na funded na rin, 'di ba? So congrats, ang dami. Ang dami naman At I think kayang-kaya na nila kasi kaya na nilang i-handle yung emotions nila. Hindi ko na babanggitin yung mga pangalan ng mga yon nung mga nakaraang week. Pero alam na nila yan eh, na kaya na nila. So ganun din yung plano ko sa lahat ng mga students natin, mga ka-trader, na maging full-time trader kayo, ma-reach nyo yung goal nyo or yung success nyo dito as a trader. Namnamin nyo lang yung proseso, guys. Yun yung gusto ko. Huwag nyo siyang madaliin, 'di ba? At every time na nagpo-profit kayo, yun, contentment. Word of the day, contentment. Or maging kontento tayo kung ano man yung nagiging profit natin. Kasi itong skills nyo is blessing yan galing kay Lord, 'di ba? Lahat naman galing kay Lord yung natatamasan natin. Okay? Ayan. So if may mga question po kayo, let me know pa rin po. Dahil later tonight, I don't know if makakapagbigay pa ako ng signals. Technical yung signals natin, nakaswing, uh, analysis, may kasamang chart, may TP and SL. Yun yung kinaganda, di ba? Ano pa ba? Importante sa lahat, ganito guys. Kapag every time na nagtitrade kayo, kapag kay New York, alamin nyo yung level lagi. Simple lang yan, di ba? Pero kung gagamit naman kayo ng indicator, yon yung moving average. Yan lang. Tapos volume, titingnan mo. Okay, so parang ito, nag-spike yung volume niya. Ito, low volume. So, dahan-dahan lang siyang umakyat kapag ganyan. Yun yung i-combine mo lagi sa mga trades mo. I-practice mo yan ng paulit-ulit sa demo or sa live account. Pero mas maganda rin kapag nagtitrade kasi tayo sa live para yung emotions natin na kumbaga na i-enhance, tama? Tumitibay yung ating loob yan. Yung skills natin doon na de-develop kung paano natin i-handle yung pressure. Ganun, ganun, di ba? Yung pressure. Let's say ito, umaakyat siya.
na tense ka, na pressure ka, relax ka lang kapag ganun. Hayaan mo si market ang mag-play out doon sa'yo. So kung hindi naman nag-play out, equal lang yan. As long as may natitira doon sa trading capital mo. Kasi pag walang natira doon sa trading capital mo, kahit galing ka sa loss, ang gagawin mo, magde-deposit ka na naman sa broker, right? Kung paulit-ulit na ganun, may mali na kailangan mong i-identify at baguhin every time na nagtitrade po tayo. Ayan. If may mga question po kayo, ito yung aking YouTube channel, mga ka-trader. 760 na. So, i-upload ko na naman siguro sa aking YouTube channel today, yung M1 Scalping Strategy para mapanood nyo. You can also invite your friends and family on our public community sa private. Kasi sa private community natin, doon yung mga enrolled students natin. At doon ko sinisend yung mga pangalan dito, yung mga recorded sessions. So sa public community, pwede nyo naman silang i-join, maka-attend pa rin kahit sa mga ganitong classes. At isa sa importante sa lahat guys, turuan nyo yung mga anak nyo. Kung alam nyo na mag-trade, turuan nyo yung mga anak nyo, kaibigan nyo na how to trade kahit sa basic-basic pa lang. Turuan nyo sila kasi ito yung magiging future natin. Kahit sikat na yung EA or mga robot na yan, hindi hindi pa rin nila matatalo yung manual trading. Okay, yung EA or mga AI, kaya niyang i-replace palitan yung mga trabahong nagagawa ng mga tao. Pero itong trading, kung manual trading, hindi ako kayang palitan ni robot or AI. 'Di ba? Hindi niya ako, kahit sobrang talino na ni AI or EA, ganyan, mga robot, hindi niya kaya kong talunin. Kasi ang AI is more on focus sila sa knowledge. Okay? Knowledge, kumbaga genius na si AI eh. Pero pagdating sa execution, doon nagkakatalo sa mga manual trading. Okay? Ibang-iba pa rin yung manual trading compare kay AI. 'Di ba? Si AI, hindi niya naman alam mag-cut loss yun. Hindi niya naman alam lagay ng SL. Kung ano yung naka-program ng sa kanya, yun lang. 'Di ba? Yun lang yung susundan niya. Okay? Ito yung trabahong hindi mapapalitan ng mga robot. Kahit nagtitrade yung mga robot, di ba? Nagtitrade na yung mga robot din, mga AI. Di ba? So kung may alam ka sa AI development, tapos apply mo sa yung trading chart, kasi magtuturo din tayo ng AI development eh. Paano mag-program ng sarili nyong robot. Ano yung magti-trade 24 hours para sa inyo? Pwede rin naman yun based doon sa natutunan sa manual trading sa atin. Okay, kung tinuro ko ito, yung one scalping strategy, tapos i-apply mo dun sa robot para kung wala kang time, so pwede na siya, basta as long as may SLNTP. Okay? So, ganun yung pwede nyong gawin. We have the AI development. Marami tayong program sa ating community like manual trading. Yan yung priority talaga natin, manual trading. Learn how to trade. Um, AI or robot development, tapos funded trading, at yung sa Vantage naman natin, yan yung broker ko kasi. So kung kumita ka sa funded trading, yan, nire-record ko rin sa mga student eh. Kung kumita ka sa funded trading, at least you have a funded, you have a Vantage din. Make sure you have yung active account, mayroong deposits ganun at nagtitade ka rin. So pwede mong isabay yung dalawang yan. Tapos isabay mo rin sa AI development. So yung AI development medyo mahabang discussions yung gagawin natin dito. So step by step siya na kung paano pwede nyo i-follow yon at i-apply. Okay, maraming options guys. Okay? Just invest on knowledge, profit will follow. Totoo po yun. Kasi kung wala kang knowledge dito, ang alam mo lang is pumindot ng buy or sell, pwede naman, madali lang. 'Di ba? Madali lang mag-trade, buy or sell, lahat tama. Ang question dyan is how long? Ito yung nagiging questions, how long? Okay? At ang second question is, sustainable ba? Sustainable, which mean is kumikita ka nga ba talaga? Yun ang question. Bago ka kasi mag-resign sa trabaho mo, di ba? Yung may mga empleyado tayo dito. Kung ang goal nyo is maging full-time trader, gaya ng ibang student natin,
Um, sa tingin nyo guys, sustainable ba? Kaya bang bayaran yung bills ko or yung panggala-gala ko every month? Okay? So bago kayo mag-resign guys sa inyong mga trabaho, make sure na consistent kayo at profitable na kayo sa trade. At sustain. Ayan, nasusustain na yung mga bagay-bagay na yun. Kasi ganun yung ginawa ko guys bago ako nag-resign sa aking trabaho, which is sa BPO. Ayan, kung alam niyo yung BPO or call center before. Kasi nagsasawa na ako. Laging puyat, and then laging galit si boss. Yun yung mga pinakaayaw ko eh. Kaya ko siya pinag-aralan. Yun yung objective ko or mission ko. So pinag-aralan ko siya, okay na everything, nasusustain na, that's the time na nag-resign na ako. Kahit may mga win or loss yan, pero manageable pa rin by the end of the day or by the end of the month. I hope ganun din kung ano yung magiging plano nyo sa inyong trading journey. Nandito lang naman ako as your coach or mentor kung paano ko kayo i-guide, 'di ba? Pwede niyo akong tanungin ng kahit ano sa ating community. Basta makakatulong po sa inyo. Okay? About trading ayan. Kung about Paldo, yung about Paldo wala na yun eh. Na nag-o-automatic ano yun, credit kay Mrs. So wala na, 'di ba? Um, pero ang pinaka main goal natin, nandito kayo para matuto, kumita at maging long term. Okay? Agree po ba kayo? Please type 1 nga po if agree kayo na sa tingin nyo in the future is maging full-time trader kayo. So please type 1 lang yan. Tignan natin kung still active listener pa rin kayo dito mga ka-trader. Ayan, so marami, di ba? Hindi masamang mga harap, guys. Okay? Ang trading nga, hindi siya para sa matatalino. Ako hindi naman ako matalino, guys. From second year, college lang din naman natapos ko, drop out. Hindi naman ako ganun katalino kasi nga nung college is wala akong pambayad ng tuition. Okay, pero sana alam ko to nung second year college ako. Alam ko na sana yung trading. So continuous ko yung pag-aaral ko. Sana. Okay, yun yung mga reason kasi lack of financial, maraming rason. Okay? So hindi tayo nakapagtapos. So it means kung hindi ako nakapagtapos, ano, hindi naman ako matalino, ganun, tama po ba? Okay. Nasa tamang diskarte to eh. Tamang diskarte yung trading. Knowledge, kailangan pa rin natin. Dapat. Yung mga basic navigation, uh, di ba? Yung advanced technical analysis, fundamental analysis, dapat alam pa rin natin kahit pa paano. Di ba? Para maging solid yung trading, ano natin, trading knowledge natin. Yung nalalaman natin. Hindi lang yung nakastock lang tayo dun sa nalalaman natin. Okay? Kasi ang trading is one of the highest paying job in the world sa buong mundo. Yun nga, binanggit ko, trading is easy na my heart. Easy hard lang yan. Dalawa. Yung dalawang yan. Bata, matanda, pwede. Basta ang mindset is wag gambling mentality. Magiging profitable trader ka. At kaya mong labanan yung temptations. Yung temptations na nakikita mo tong, bigla nang bumabagsak. Tapos, ikaw, nag-buy ka kasi may nakita ka. Yung temptations. Then, okay? Marami pala, no? Maraming may gustong maging full-time trader. Naniniwala ako na kayang-kaya niyo yan. Okay? Basta maging consistent lang kayo eh. Okay? Maging consistent kayo sa ginagawa nyo kahit nadidemotivate kayo, walang nag-o-honor sa inyo. Kasi ganun din naman ako nung umpisa. Mag-isa ko lang. At sinasabihan ako ng mga kapitbahay ko, kaibigan ko, is malaking kalokohan yan. Dahil dito sa trading, ng, nakapagpundar ako ng mga negosyo, bahay, lupa, sasakyan. Okay, so share ko lang, yun yung naging experience ko. So kung naniwala pala ako sa kanila, siguro ngayon, hindi ako nagtuturo sa inyo or ang nangyari siguro is nandun pa rin ako sa employee job ko. Okay, until right now. Kumbaga, isang kahit isang tuka, 'di ba? Sa isang sa isang buwan, lagi kong iniisip yung bills, ganun. Buti na lang is naniwala ko sa sarili ko.
So yung kailangan niyong gawin is maniwala kayo sa sarili niyo. Kung may mga negative man 'yan o negative feedback, i-continuous niyo pa rin. Kasi by the end of the day, ikaw at ikaw pa rin sa iyong trading journey. Kahit walang mga motivation, kasi motivation, pwede kang i-motivate ng ganito or pwede kitang i-motivate, mawawala din yan yung motivation. Ang hindi mawawala is yung consistency. Kahit yung ayaw na ayaw mo na, pero tinutuloy mo pa rin. Kasi nga, consistent ka doon sa ginagawa mo. Dahil, bakit ka nagiging consistent? Dahil may pangarap ka. Kasi kung wala tayong pangarap, guys, di ba? Wala tayong pangarap para sa pamilya natin, para sa kinabukasan natin. Ang mangyayari niyan is magulo. For me, magulo siya, eh. Wala tayong vision in the future. Kaya nga sabihin nyo, yayaman ako in trading. Maghintay ka lang. Every day, ganun yung gawin nyo. Pagkagising nyo or bago kayo matulog, ganun. Always positive. Itatak lang natin lagi. Okay? Magiging magaling ako soon. Ganun lang, paulit-ulit, araw-araw. Okay? Kung may negative man yan, maging positive pa rin tayo. Na ito, naniniwala ko sa sarili ko, sa kakayahan ko, na kaya ko to. Okay? Tama po ba? Ayan. Ganun yung gawin natin. Wag lang yung gawin natin parang peryahan tong trading na buy or sell. Wag ganun, guys. Okay? Dahil today, magti-trade pa ako. Mostly ganitong oras ako nagti-trade, mga 10 or 11, kaya busy-busy na tayo. Itong recorded session natin, isi-send ko ito, guys, sa ating channel, sa ating community. Panoorin nyo lang kung hindi nyo maintindihan yung M1 scalping strategy na yan. Re-review natin kasi may panibago tayo ulit na uh, scalping strategy na ituturo sa mga next sessions natin. Okay? At yung mga, ano ba, yung mindset, yung mindsetting, yun yung ituturo natin na which is pinaka-importante sa lahat kapag nagtitrade tayo. Okay? So I hope for today marami kayong natutunan. Follow nyo lang ako sa aking YouTube channel. So kung wala pa kayong broker or wala pa kayo sa funded mga link natin or program natin, you can register or ask our admin. Itong ngayong araw, i-upload ko to sa aking YouTube channel. Ito yung mga, for me, ito yung kaya ko siya din na-download or ina-upload sa YouTube. Kasi may, inuulit-ulit ko rin yung mga videos ng session. Kasi may natututunan ako dyan. Ito yung pinaka-importante sa akin sa lahat, yung knowledge. Okay? Yung knowledge. Ayan, inuulit-ulit ko siya. Then, dahil may mga natututunan pa rin ako, kahit na nagtuturo ako ng trading, inuulit-ulit ko lang siya. Okay? Yun yung precious for me, hindi yung pera. Kasi yung pera madaling mapalitan yan eh. Pero yung kaalaman mo, yung skills mo, experience mo sa market, hindi mapapalitan yan ng kahit sino. Or hindi maduduplicate ng kahit sinong tao yan. Sa dami ng tao sa Pilipinas, no? Okay. Siguro sa isang barangay nyo, may isa or baka wala pa nga na nagtitrade sa market, di ba? Okay, may gano'n. Dito sa isang barangay namin parang ako lang yung nagte-trade. Tapos kapag ini-explain ko yung trading, scam sasabihin. So mahirap mag-explain. Okay, so hindi ko na ini-explain. Hinayaan ko silang mag-isip kung saan ako nagkakapera, kung saan ako kumikita, gano'n. So hinayaan ko sila, 'di ba? And then malalaman na lang nila by the end of the day kung ano yung ginagawa natin. Ayan. So, yun lang naman mga ka-trader, maraming maraming salamat sa oras nyo. Alam ko, kaya kayo nandito is gusto nyong matuto sa trading. Yung oras nyo talagang pinaglalaanan nyo para matuto lang. 'Di ba? Ano pa ba yung sasabihin ko? Baka may mga question pa po kayo dyan. Kung wala na, see you sa mga susunod na araw. Will keep on touch on you guys or update you guys sa mga susunod nating session and magtutuloy-tuloy yung discussion natin later on sa ating uh, premium channel, sa ating discussion community. Okay? So yun lang. God bless. Ingat po kayo lagi. Stay focused and consistent lang sa mga trades po natin. Okay? Good night and God bless po sa ating lahat.